Maupay nga adlaw iyong nga tanan, ki ako ay Maria Juna Evangelista nga namamati kamo han All is Grace podcast. So kumusta ka mga tanan? Kumusta ka mo nga mga namamati akon? Kung hain man kamo dapit tinton kalibutan namamati akon, kung aga o gabi man kamo namamati, kung ta okay la kamo, kung hain man kamo nga dapit. Kana ako ni ginaang po nga kamo nga tanan, patnabayan yan, protektahan naton aton Ginoo nga Dios. So, hanaton naglabay nga podcast, nag-istorya kita pahitungo diton pangadi. Ano ba iton pangadi? Kaya ano ang kinahanglan naton mga di? Na naghatag hapon ako hin example kung ano na akong ginbubuhat kung ni ako yung nangangadihin aga. Tas ay loak, ako niyo ano ito na akong tingog kay medyo binabatok ako. So, anyway, moving forward, napaka-importante na tayo ay nagdadasal sa bawat araw, no? Kasi hindi natin hawak ang buhay natin, yung panahon, at hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo dito sa mundo. So we need to be able to live well each day and by the grace of God, do His will. No? To become saints every day. And we cannot be saints. Hindi tayo magiging banal, no? Kung hindi tayo nagdadasal. Kung hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, kinikilala siya, at kung wala tayong personal, no, at malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. So mahirap siya. Hindi siya madaling proseso, pero alam ng Panginoong Diyos ang ating mga kahinaan. So patuloy lang tayo magdasal, kahit na nadidistract tayo, kahit na pakiramdam natin, hindi tayo nagpa-progress. No, minsan sa spiritual life natin, let us persevere and continue praying and asking the Lord to help us pray and to teach us how to pray. So magagawa ko ng follow-up video on prayer. I pray man na marami pa akong gawing podcast about prayer, but I will specifically magdededicate ako ng isang episode for evening prayer naman, and especially how to do the examination of conscience in the evening before we go to bed. Okay, so ang topic naman natin for this week is another very beautiful topic, another one that is so close to my heart. Napaka-special ng topic na to, and the topic is actually about Catholicism. Kaya ano ba ngay ako yung usa nga Katoliko? So, damo iton rason, pero iton akon igahataga iyo ang pinaka-rason kung kaya ano nga Katoliko ako. So, para iton mga di rin nakakakilala ako, niya ako ay Maria Juna Evangelista, ito na akong mga kag-anak. Tikan sa Salcedo, Eastern Samar. Pero igin anak ako Manila, and I was, my parents were both Catholic. Parehas na Katoliko, Roman Catholics yung parents ko. And I was baptized Catholic also. Pero mas na-appreciate ko yung faith ko. I had this conversion. Hindi ako revert in a sense na hindi ako lumipat ng ibang relihiyon tapos naging Katoliko ulit. I was Catholic all my life. Pero nagkaroon ako ng internal conversion. Naalala ko nung third year high school ako. Nag-aaral ako sa Immaculate Conception School. So shout out sa mga taga-ICS na nakikinig sa akin ngayon, sa mga teachers ko at kaklase ko sa ICS. Anyway, going back, sa tulong ng mga magulang ko, sa example especially ng mama ko, ng nanay ko na deboto ng Our Mother of Perpetual Help, siya yung nagturo sa akin magdasal ng novena. And we would do it every Wednesday sa bahay lang namin. No? Kasi nung nasa Maynila kami, si mama nagpupunta lagi sa Baclaran to do the devotion. Pero nung lumipat kami sa probinsya, she would do the novena with me at home. Or minsan separately, no, before the icon of Our Mother of Perpetual Help that we have, meron kami sa bahay namin. Hindi lang yung mama ko yung naging example, yung mga grandparents ko din. You know, my Lola Isidre, yung mama ng papa ko, was always praying the rosary. Si Lola Bino, yung papa ko, yung lola ko basically, taught me how to pray and waray. So, and si Lola Sising, naalala ko din nun. Hindi ko na kasi na abutan si Lola Dardo, pero si Lola Sising, lagi akong, I'm sure when she was alive, was always praying for us. Nakikita ko lang siya na nagro-rosary din. So yan, through their example, nagkaroon ako yung seeds of faith was planted into my heart. And by the grace of God, I remain Catholic up until today because, are you ready? Katoliko ako kasi naniniwala ako na totoong Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo. I believe that the Lord Jesus Christ is
our Savior and King, our God, the only God. We have the Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. At binigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, para tayong lahat ay mailigtas, tayong mga makasalanan. I'm Christian, I'm Catholic because I believe in the Incarnation, na siya ay nabuhay, pinako sa krus, namatay, ininabing, sa ikatlong araw ay nabuhay na ulit. And Jesus Christ is God and person that we encounter. Jesus Christ is a God that we encounter. We need a personal encounter with Him, and encounter Him in the Holy Catholic Church. So, yung pa lang, kung naniniwala ka na totoong Panginoon si Jesucristo, hindi lang siya Diyos na nasa picture, na nasa imahen, na nabubuhay siya, nakasama mo siya, nasa puso mo siya, that would change your life. And you would not be afraid to follow Him. But why do I follow Him in the Roman Catholic Church? Sinusundan ko siya. I follow Him in the Roman Catholic Church because I believe in His true presence in the Most Holy Eucharist. So, ang video na ito is especially dedicated to Catholics. And alam ko na marami pa ring mga Katoliko na hindi actually alam na ito talaga yung itinuturo ng simbahan. Na ang simbahan ay nagtuturo na ang Panginoong Jesus ay nasa consecrated host. So the moment na yung ostia ay kinonsecrate ng pari sa misa, yung tinapay na yon ay nagiging katawan ni Jesus at yung alak ay nagiging tunay na dugo niya. So, we may not be able to see it change, but we have, of course, Eucharistic miracles na document, si Blessed Carlo Acutis, yung magiging santo ngayon, isa sa pinakabagong magiging santo natin. Isa sa mga naging projects niya ay dinocument niya yung mga Eucharistic miracles in the history of the Church at in-upload niya yon online. So, of course, merong mga ganon, pero kahit na hindi natin yun nakikita, kahit hindi ko yun na-experience, I believe in what the Catholic Church is teaching. Kung masantop ininiyo, I think it would change your life the way that it changed mine. Na yung Panginoong Jesus, sa bawat misa ay bumababa, at nagiging tinapay para sa ating lahat. That is so beautiful. Napakaganda nun. Beyond imagination. And every time na pumupunta tayo sa simbahan, pwede natin siyang mabisita. I know we say that God is everywhere, but He is especially present in the church, where the tabernacle is there, where the consecrated host is there. Pwede natin siyang bisitahin at kausapin. I really appreciate His humility up until now. Na yung Panginoon ko, never really left us behind. He's with us. And one day He will come back. Hindi tayo mag-isa sa pananampalataya natin, sa buhay natin. Kaya, every time my mom, naalala ko yung mama ko, would ask me, bakit lagi kang nagsisimba? And I would hear criticisms from other people who would say, bakit ka nagsisimba? Yung si ganito, si ganyan, nagsisimba naman, wala namang pagbabago sa buhay nila. Malibak lagi hapon, Or, bakit ka nagsisimba? Yung pare naman, mukhang pera, ganyan. I don't go to mass because of these people, dahil may mga kaibigan o kakilala ako doon. O dahil yung pare, magaling, or kung ano pa man. Nagsisimba ako kasi naniniwala ako na yung Panginoong Jesus nandun. At naniniwala ako na totoo siyang Diyos. Na mahal niya ako. At iniligtas niya ako. Pasensya na kayo, naiiyak ako. Kasi nalulungkot ako na sobrang daming tao yung hindi alam to. Growing up, I was surrounded by so many Catholics. And it feels like they don't really know their faith. But I don't mean, hindi ko naman sila sinisisi, it is all grace. Pero nung nalaman ko to, parang nasasabi ko sa sarili ko, hindi pwede na nandun yung Panginoong Diyos. Totoo siya na nandun sa Eucharistia. Pero hindi ko siya pupuntahan na hindi ako magpapasalamat. Kahit gaano pa ako makasalanan. Ako ay magkukupisal. Babalik at babalik ako sa piling niya. Kasi yun yung rason kung bakit ako ginawa, kung bakit tayo ginawa, para mahalin siya, para kilalanin. May mga tao din siguro na nagtataka kung bakit
lumulod ako kapag tinatanggap ko siya sa banal na Eucharistia. Yun ay dahil ako ay lubos na gumagalang sa Kanya at tinatanggap ko siya ng diretso sa aking bibig na hindi dumadaan sa aking kamay. Yan din ay paggalang, sa Panginoon. And kung bakit napaka-importante sa akin na nakaka-attend ako ng misa. And kinilala ko ang Panginoong Diyos, through the Mass. Naalala ko nung bata pa ako, nag-umpisa ako sa panonood ng online masses. Tapos, my conversion started with actually a book. And then, yung libro na yun, Tomorrow Can Be Different by Norman Wright. I can still remember the book. And then, it led me to reading the Bible. And then, it led me to the Catholic Church, actually. May mga nagsasabi na nung nagbasa sila ng Bible, na wala yung faith nila sa Catholic Church and lumipat sila ng ibang relihiyon. Iba yung experience ko. Kasi when you actually attend the Mass, you realize that the Mass is actually very biblical. Biblical beyond words. From the first reading, the second reading, to the Gospel, and lahat ng sinasabi ng priest during the liturgy of the Eucharist, it's so biblical. And hindi ko alam lahat kung paano nangyari. May mga low points ako sa buhay ko. But by the grace of God, I'm still here. And hindi ako nahihiya na i-proclaim yung faith ko as a Catholic. Kasi aside from my life, yun yung isa sa pinakamagandang regalo na natanggap ko mula sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga magulang. So, ano yung takeaway natin for this episode? Ako ay isang Katoliko pagkat naniniwala ako na si Jesus ay tunay nating Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang ating Panginoong Jesus ang ating Diyos Anak na pinigay sa atin na ating Diyos Ama na napakabuti at mapagmahal para sa ating kaligtasan. At ang kanilang pag-ibig ay ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo na kasama natin, na tumutulong sa atin sa bawat araw para patuloy tayong manampalataya at tayo aakayin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ay may tunay na presensya sa banal na Eucharistia. Siguro alam mo na to, or kung hindi mo to alam, ngayon alam mo na. So sana sa susunod na makadaan ka sa isang simbahan sa Roman Catholic Church, hanapin mo kung nasaan yung tabernacle. Lapitan mo yung Panginoong Jesus na nag-aantay sa iyo at tinatawag ka na makasama siya. Nandun lang siya. Minamahal ka sa bawat oras ng buhay mo. May Diyos tayo. Kasama natin siya. At kung Katoliko ka, napakabalan mo. Hindi kaya kita kung ikaw ay Katoliko na mas kilalanin pa ang iyong pananampalataya because the Catholic faith is a gift. The Holy Eucharist is the greatest gift that we could ever receive in our entire lives sa buong buhay natin. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. And, pwede kayo mag-comment, sa Facebook, sa YouTube, kung saan man kayo nakikinig sa akin. Kung bakit kayo Katoliko, kung kayo ay Katoliko, bakit kayo Katoliko? At, kung may tanong kayo about the Catholic faith, pwede rin kayo mag-comment below. At kung may mga topics din kayo na gusto natin pag-usapan in the future, pwede nyo rin yun i-comment. Pasensya na kayo. Napaka-emotional ko. Kasi, totoo to. And nabago nito yung buhay ko. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Tubtub na hawhitan sunod.